Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na ani ay nasa likod ng mga paninira sa kanya. Sa kabila niyan, tingin naman ng ilang kongresista, imposibleng hindi iakyat sa Senado ang impeachment complaint laban sa vice. Narito po ang report ni Marian Enriquez. Isa sa mga naging sentro ng pagdinig kahapon ang tila mahiwagang kahon na dinala ng Bureau of Internal Revenue sa Kamara. Naglalaman yan ng mga income tax return ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Pero ang mga kongresista na pagdesisyonang hindi ito buksan. Giit kasi ng BIR, sa ilalim umano ng batas, pwede lamang itong ilabas in aid of legislation at sa loob ng executive session. Pero kahit pa hindi nabuksan ang kahon ng BIR, sobra-sobra na raw ang lumabas na mga ebidensya para iakyat sa Senado ang impeachment case ng vice. The AMLC report, pag binangga mo dun sa SALN, it says a lot of things. No? Given the weight of the evidence presented yesterday, I think nasatisfy na ang threshold ng probable cause. Baka nga nalampasan pa with the weight of evidence. Si Akbayan Party List Representative Shell Jokno naman, tinawag na smoking gun ang mga lumabas na ebidensya laban sa vice. Yung lumabas sa mga report ng AMLA, kumpara natin sa mga dineklara niya sa kanyang SALN. Napakalaki ng pagkakaiba. Yung discrepancy, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga, desidido ng may matibay na basihan para sa ground the betrayal of public trust. Yung 1.5 billion na pumasok doon po sa kanya pong account over the course of several years, sobrang layo po nito doon sa 88 million net worth. Doon pa lang po mabigat na batay na po para ho ma-establish yung probable cause over unexplained wealth. Binweltahan naman ng kampo ni VP Sara ang mga paratang sa hindi umano tugmang SALN at mga ari-arian ng vice. Talagang ito ay matransmit sa impeachment court. We are confident that we will be able to show na walang katotohanan yung hindi nagtutugma. But I'm also not saying na kasinungalingan yung mga present kahapon. The way it's presented, doon tayo magkakaroon ng pagkakataluhan. Kung accurate ba. Samantala, sa ilang taong pagiging kritiko sa mga Duterte, tila vindicated o nalinis na ang pangalan ni dating Senator Antonio Trillanes. Sa 19 kasing random na piniling financial transaction sa kanyang affidavit, lahat yan nagtutugma sa inimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council. Sa kabila niyan, patuloy pa ring pinabubulaan na ng vice ang testimonya ni Trillanes. Isang dekada na raw nitong pinapakalat ang anyay hindi naman kapani-paniwalang storya. Sabi ng vice, sa loob ng 10 taon, hindi raw nagbago ang naratibo ni Trillanes. Ang tanging nagbago lang daw ay ang makinaryang backer niya. Si PBBM na hindi raw mapilit magpa-drug test. Ang law benders umanong mga miyembro ng Kamara. Ang Commission on Audit na tinatimingan daw ang pag-issue ng dokumento sa political attacks. At ang AMLAC officials na tumatanggi raw linawin ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa April 29, muling gugulong ang impeachment hearing kung saan pag-uusapan naman ang aligasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.